Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisip ko pa mawala sa mundo. Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Akala ko mahal mo ko. Sana man lang sinabihan mo ko dahil bago ka pa nagpakasal, malimit na tayong lumalabas noon. Alejandro, mahal na mahal kita. Sobrang mahal na mahal. Maura, mahal din kita Pero ngayon mas mahal mo na siya, ganun pa? Hindi ganun yun. Kung ganun, anong dahilan? Bakit mo siya pinakasalan? Kailangan mo bang gawin yun? Buntis na ba siya sa'yo? Hindi, kasi sa pagitan namin ni Maria Jose, may isang kasunduan na siguro matatapos din naman agad. I-divorce mo siya. Maaari. Kailan? Hindi ko talaga alam. Depende. Depende sa ano. Alam mo, Maura, mga bagay na yun ay masyado ng personal na hindi ko na pwede sabihin. Kung ganon, habang pinag-iisipan mo pa, bakit hindi tayo magkita tulad ng ginagawa natin dati? Sabik na talaga ako sa'yo. Hello. Pwede ko bang malaman kung saan ka nanggaling? Bruno, pakiusap. Hindi ko gustong gawin ang mga bagay sa ganitong paraan. Naghihintay na sa atin sa kotse ang iyong papa. Aalis ba tayo o dadalhin ko na siya sa pulis? Paul, Pupunta na ako sa stasyon na pulis. hindi. Wag, Bruno. Halika na. Umalis na tayo. Hello, Andrea. Alex! Nakita niyo ba asawa ko? Oh, dumaan siya dito kanina. Paikot-ikot lang. Saan siya nagpunta? Sa totoo lang, hindi ko napansin, pero... Ba't niya kaya hinahanap? Nakita ko si Bruno kasama si Maria Jose at ang kapatid niya. Kaya nga lang, nakalipad na ang kalapate. Saan? Ang sabi niya, hindi niya na matagalan si Alejandro. Hindi ba yun kapanipaniwala? Umuwi na ba sila sa bahay? Tumigil na kayo sa pag-arting walang alam. Ano ba ang nangyari? Si Maria Jose at ang kanyang natatanging pamilya ay pinabayaan na tayo. Siyempre, sinamahan sila ni Bruno na naging tagapagtanggol nila nitong mga huling araw. Saan sila nagpunta? Parang ang plano nila ay pumunta sa ibang bansa. Lahat sila? Pati si Bruno kasama? Parang gano'n na nga. Hi. Nakita niyo ba si Maria Jose? Oh, hindi eh. Baka nagpunta sa washroom. Kasama ang kapatid niya? Siguro. Hinahanap ko sila eh. Excuse me. Kanina pa ba sila nakaalis? Hindi, kaalis pa lang niya. So kayong lahat pala dito ay magkakasabwat. How nice. Sana man lang nakapagdala tayo kahit konting mga damit lang. Pagdating natin sa Mexico, ibibili ko kayo. Etong susi niya. Salamat. Hindi ko talaga Si maintindihan. Oo nga. Hindi ko sila makita. Umalis na kaya sila? Hindi namin alam. Si Bruno. Hindi ko rin siya makita. Ewan, kaalis lang ng kapatid ko eh. Ayokong malagay sa lugar ni Bruno kapag nakita sila.
Ano nangyari, Alejandro? Huwag mo sabihin na alis ka na. Hinahanap ko kasi ang asawa ko eh. Oo, umalis na siya, nakita ko. Mag-isa? Hindi, umalis siya. Kasama ang kapatid niya. Si Bruno kasama nila. Salamat. Umuwi ba si Maria Jose dito? Hindi pa po, senyorito. May nangyari po ba, senyorito? Senyorito. Ezekiel, pakitignan mo yung mga damit ni Paula sa kwarto niya. At kay Bruno, tignan mo rin. Kayo Pakibilis. din po. Sinong gumawa nun? Ikaw o ikaw? Huwag mo. Umalis ba ang tatay ni Maria Jose? Opo, sir. Kailan? Siguro mga 1 oras na. Nag-iisa siya? Oo, pupunta raw siya sa bayan. Madala ba siya mga maleta o kahit ano? Walang maleta pero may dala siyang balutan. Salamat. Sige, sir. Ano bang nangyayari, anak? Isa sa mga maleta na si Senyorito Bruno ay nawawala at yun yung pinakamalaki sa lahat. Nawawala rin yung mga gamit Yung kwarto sa ni Paula, kamusta? Maayos lahat ng mga damit niya. Naroon pa rin lahat sa kanyang cabinet. Pwede bang sabihin niyo sa akin kung ano nangyayari? Tawagan mo si Fernando at sabihin mo sa kanya na magkikita kami sa Opo, airport. senyorita. Alejandro, ano ba nangyayari dito? Wala na si Maria Jose. Ano? Umalis siya? Oo, mama. Tumakas si Maria Jose kasama ang pamilya niya at siguro kasama nila si Bruno. Si Bruno? Bakit? Hindi ko alam. Pero, ang sabi ni Ezekiel, si Paula ay wala naman daw Ganon din si kinuha. Maria Jose dahil hindi na nila nagawa. Nung lumabas kami, kasama ko sila. Pagkatapos sa party, umalis ako para kausapin si Maura. Pagbalik ko, wala na si Maria Jose pati ang kapatid niya. Ganon din si Bruno. Siguro pumunta lang sila kung saan at baka may nangyari sa mga yon. Hindi, mama. Wala na sila. Pumayag si Bruno na pumunta ng ibang bansa. Kahapon, humingi siya sa akin ng ₱250,000 at sinigurado ng bangko na iniligay niya ito sa kanyang account. Wala siyang sinabi kahit ano. Siguro dahil kasabot siya, kaya wala siyang sinabi. Pero hindi ako makapaniwala. Si Bruno ay maraming depekto pero hindi siya gagawa ng ganon. Ay, mama. Ang sino mang ayaw makakita ay masahol pa sa bulag na tao. Ngayon, pupunta muna ako sa airport para malaman kung ano eroplano sila. Dala ko rin ang katibayan ng kasal namin para kung sakaling kakailanganin. Alis na Pero ako. Alejandro! Sandali lang, hindi naman ibig sabihin na umalis ay magkasama na ang mga yon. Makinig ka naman sa akin! Hindi po kami pwede magbigay ng kahit anong impormasyon, lalo na po kapag Ano nang mangyari? confidential. Hindi sila nagbibigay ng impormasyon sa mga pasahero. Miss, sandali. Dala ko ang marriage certificate ko at mga ID. Kailangan ko lang malaman kung sumakay ng eroplano ang asawa ko. Mga 1 oras na Pero hindi po nakakalipas. talaga pwede. Pakiusap! Nandun ang asawa ko, ang kanyang kapatid, isang matandang lalaki na biyanan ko at siguro isang lalaki ang kasama nila ngayon. Napakaseryosong bagay nito. Miss, pakiusap. Maaaring kinidnap ang pamilya ko. Okay, kakausapin ko lang yung supervisor. Sandali lang po, sir. Salamat. Kung hindi sila umalis sa Volares, kailangan na matyak natin. O baka bumiyahe na sila gamit ang kotse. Pero ano nangyari? Bakit ginawa ni Maria Jose ang ganon? Hindi ko alam, Fernando. Hindi ko talaga alam. Wala akong maisip. Darating tayo sa Mexico sa loob ng 5 oras. Magpapalipas tayo ng gabi dun sa isang simpleng hotel para hindi tayo makatawag ng pansin. Sana man lang madala mo kami sa disente na hotel, no? Bukas na umaga, kukuha ko kayo ng passport at pagkatapos pupunta tayo sa Tijuana. Sasakay ng bus. Tumigil ka na sa kaartehan mo! Kahit pa sa kabayo, basta makaalis tayo. Mas ginusto nilang magbiyahe by land. Alam nilang makikita natin sila kung sila Pero saan sila nagpunta? Kahit saan. Sa Acapulco, Veracruz, Mexico. Si Bruno ay maaaring umupa ng isang bahay. Titigil muna sila doon hanggang sa maayos Pero na lahat. bakit, Fernando? Bakit? Nagkaroon na kami ng plano ni Maria Jose. Ipinangako ko na hihiwalayan ko siya at sinabi niya sa akin na hindi niya kailangan ng pera ko. At hindi siya magpapakasal kay Bruno. Bakit niya nagawa sa akin to? Bakit niya ako dinaya sa ganitong paraan na nakakahiya? Hindi ko alam, Alejandro. Hindi ko maintindihan. Huminahon ka. Bumalik ka na lang ng bahay. Baka may balita na sila. Magkita tayo mamaya.
Ano nang gagawin mo ngayon? Katulad ng dati, lalabas uli kasama si Alejandro. Katulad ng dati kahit walang formal commitment? No, hindi. I'm going to put pressure this time. Papayag ba siya? Alam ko gusto niya ako. Walang duda tungkol dyan, pero hindi naman naging sapat yon para hilingin niya sa'yo na magpakasal kayo. And look, nagpakasal siya sa ibang babae. Sabi niya, siya at si Maria Jose ay may isang kasunduan lang. Negosyo? Hay utang na loob. Isa lamang siyang pulube. Siguro ibang klaseng kasunduan ang kanyang tinutukoy. Isa pa, sabi din niya sa akin, na makikipag-divorce siya. Ah, talaga? Bakit siya nagpakasal? Hindi natin alam. Tinanong ko siya kung nabuntis niya. Ang sabi niya hindi daw. Hindi ko maintindihan ba't siya umalis. At pumunta siya sa ibang bansa na parang may tinatakasan siyang kung ano. Si Bruno? Anong kinalaman ni Bruno doon? Ay, napakalaki. Ay, siya lang naman ang nagplano ng lahat ng ito. Nagmamahalan sila? Ang bilis naman yata nun. Bakit hindi? Nung dumating siya dito, akala niya patay na si Alejandro at siguro si Bruno nagmadali mapasagot siya. Ay, hindi ko alam yan. Kahit hindi ko gusto si Maria Jose, aaminin ko maganda siya. Kahit wala siyang kwenta. Pero hindi siya ang klase ng babae na makikipagrelasyon kamamatay pa lang ng asawa niya. Ewan ko. Walang nakakaalam no? Hindi. Dahil siya kasi ay kakaiba talaga. Sa palagay mo, hindi kaya nagsiselo si Alejandro? Siguro. Ipagpalagay na natin na nagkaroon nga ng matinding hindi pagkakasundo yung dalawa dahil si Bruno at Alejandro ay nagtalo nung tanghalian. Pero ang babaeng yun ay mapusok talaga. Kahit gaano katindi ang naging away nila, hindi yun dahilan para basta na lang siya umalis. Hindi itong unang pagkakataon na ginawa niya yun. Ginawa na rin niya ito dati nung una siyang dumating dito. Oo, alam ko yan. At tanging si Bruno lang ang pumunta sa kanya para makaiwas sa iskandalo. Siguro ngayon ganun din, napansin niyang umalis ito at kaya siya umalis para sunduin yun at ibalik niya. Dadali niya ang kanyang maleta. Siguro dahil may mga kanya-kanyang pupuntahan ang mga yun. Hindi naman kailangan na umalis na magkakasama sila. Pero kung si Bruno ay nagpaplano magbiyahe, bakit hindi man lang siya nagpaalam sa iyo? Pakiusap, Filipa, huwag kang magtanong sa akin ng mga ganyan dahil hindi ko alam kung ano sasagot ko sa mga yan. Paumanhin, senyor. Kararating lang din na Senyorito Alejandro at Mr. Fernando. Salamat, Ezekiel. Ano, meron ka bang nalaman? Wala. Ang tanging alam lang namin ay hindi sila sumakay ng kahit na anong eroplano. Kahit na si Bruno? Opo, pero ang kotse niya wala rin dito. Kaya ang ibig sabihin, naglakbay sila gamit yun. Siguro baka bumalik sila sa Zaki at si Bruno'y pumunta sa kung saan, hindi ba? Mama, nung tanghali, nakita ko si Bruno na galing doon sa cottage. At kasunod niya, nakita ko si Maria Jose. Ang sabi ni Maria Jose, pinuntahan niya ang tatay niya. Tinanong ko siya tungkol kay Bruno, ang sabi niya hindi sila nagkita. Pagkatapos nun, kinausap ko si Tatay Pedro at masyado siyang balisa. At sinabi niya sa akin na si Bruno ay kagagaling lang doon. Pero ang mga yun ay hindi mahalaga. Mama, para sa akin, napakahalaga nun. Ezekiel, kontakin mo mga pulis pakiusap. Opo, senyorita. Anong sasabihin mo sa kanila? Kung ano nangyari, Mama, na dinukot ni Bruno ang aking asawa pati ang kanyang pamilya. Hindi. Hindi mo pwedeng gawin yan dahil hindi ka pa naman talaga sigurado. Sigurado na ako. Hindi ako nagpakasal kay Maria Jose. Si Bruno ang gumawa. Dinaya niya mga papeles at ginamit niya ang pangalan ko. Bakit naman niya gagawin ang bagay na yun sa'yo? Para patayin ako, ang kinin ng biyuda ko at pati na rin ang pera ko. Saan mo nakuha mga walang kwentang ideyang yan? Kay Maria Jose at naniniwala ako. Hindi. Hindi mo pwedeng sirain ang pamilyang binuo ko at ng iyong ama nang dahil lang sa kasinungalingan ng isang babaeng mapagsamantala. Tama na, pero darating din ang araw. Ipapakita ko sa inyo ang katibayan. Nababaliw na siya! Huminahon ka, Victoria. Paano ko magiging mahinahon? Pinagbibintangan niya si Bruno nang hindi ka panipaniwalang kwento. Gusto raw siyang patayin ito. At yun ay imposible. Ibang klase talaga. Ang lahat ay dahil lang sa sinabi ng isang walang yang babae na dahil sa mga panloloko ay naakit siya. Huminahon ka, pakiusap. Sigurado ako na si Sir Alejandro ay maiisip din niya. Malalaman din niya na nagsisinungaling ang babaeng yon. Ang kanyang papa, iniwan ang lahat sa kanya dahil sa akala niya ay siya na ang pinakamatalino sa lahat tapos gagawa siya ng ganito. Hindi, Diyos ko. Hindi, Fernando. Kaibigan ka niya para ka na niyang kapatid. Sikapin mo makabalik siya sa kanyang sarili. Hindi maaaring isipin niya na si Bruno. Kakausapin ko siya. Huminahon ka na. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala.